Nagbabalik po ang unang balita. Kanina nakausap natin si BIR Commissioner Kim Henares. Ngayon naman makakapanayam natin ang abogado ni Congressman Manny Pacquiao na si Attorney Tranquil Salvador. Good morning po, Attorney Salvador. Magandang umaga po sa inyo. Alright. Sa mga nakikinig at nanonood po sa inyo. Attorney, nagtataka raw ang BIR na malayo sa mga na-report sa media ang idineklarang kita ni Manny Pacquiao noong 2009. Ano pong reaksyon ng kampo? Ang masasabi ko po diyan, with all due respect, ito po ay sakop na ng isang kaso. In fact, ang pagkakaalam po namin, yung mga issue na tinatalakay ukol dito is nandun na po yan sa Court of Tax Appeals. Hindi po namin tinatalakay sa media, kung makikita po ninyo ang issue ukol sa kaso. In fact, ang amin naging position dito is just merely informative. Just to inform the public, kasi po syempre ito ang ating pambansang kamao, ang ating kampiyon, gusto ng mga kababayan natin na mas baybayan ang nangyayari sa kanya. Kung makikita rin din po ninyo, pag kami po yung nagre-respond, is yun lang po sa mga bagay na para magbigay ng konting kapaliwanagan. Attorney? Opo. Base po sa panayam po namin kanina, may option naman daw ang ating pambansang kamao na makipag-compromise dito sa BIR kung papatak siya o sasaklawin siya nung isa sa tax laws po natin. At balak ho ba ng kampo ni Pacquiao na umabot na sa ganito, makipag-kompromiso sa BIR? Alam ko po yung tinutukoy na provision ng ating kagalang-galang na commissioner. Yung 204 po yan. Yes. Pero po kung titingnan po ninyo yon, siyempre una, ang magdidesisyon po niyan ay kliyente, hindi ang abogado. Ano po? Pangalawa po, ang ano po kasi dyan, kung babasahin ng provision iyon, ang nakalagay po yun is kung nakikita ng taxpayer na may doubt siya dun sa assessment. Kung kanya gusto niya pang medyo may duda siya, hihingi siya ng pwede na siya mag-compromise o kung siya ng abatement. Right. Pero po ang makikita ko rin po doon, kung may financial incapacity, 10% lang po. Kaya lang po, ang malaking bagay na titingnan natin dito, nakalagay rin sa provision na yun, pag mag-hit 1 milyon ang hinihingi, yan po ay subject rin sa approval nila. Natural po yun. Kaya lang, at this point in time po siguro, general observation, sinabi naman ng ating commissioner na tapos na yan Sabi niya, di ba? Final na yan. Attorney, pero naniniwala po si Pacquiao na meron siya talagang pagkukulang sa ibinayad niya. Tama ho ba? Ganito po yun, with all due respect, Ria, siguro po kaya nananatiling nandun siya sa Court of Tax Appeals kasi po naniniwala siya na nabayaran po niya ang tamang buwis. Kasi po naniniwala siya sa rule of law, sa pamantayan ng ating batas, kaya nga niya doon itinulog na sabi niya, ito ang tingin ng ating ahensya, na ako'y may pagkukulang, tapos ang tingin naman ng bahagi niya, ng bahagi namin, is tama naman ang ginawa niya. So ito doon po kasi umaabot sa punto na katulad po ngayon na siyempre hindi natin masisisi ang media na tinatalakay ito. Yes. Parang nangyayari is he said, she said, tapos parang nagpiping-pong, papalo kayo sa amin. Ganito sinabi Iyan po ay nararapat sana talaga. Attorney, so linawin ko lang po, ang paninindigan po ni Congressman Pacquiao, wala na siyang dapat bayaran sa BIR. Ang paniganito po, liliwanagin ko, ang paninindigan niya ay tama ang kanyang nagawa. Kaya nga po hanggang ngayon ay nandun pa nakatayo siya doon sa proseso na nasa Court of Tax Appeals. Kasi po kung titingnan niyo kasi ayan, nakikinig naman ang ating mga kababayan, malaki po talagang siguro naintindihan natin mga kababayan na malaki po talaga yung perang involved. Mahigit 2 bilyong piso at growing. Tama rin naman po naman sinabi ng ahensya, kada araw parang metro ng taxi. Ito pong perang ito ay pinaghirapan po ng ating kampiyon. Ito po ay pawis, hirap, pagod at dugo. This is blood money po. Hindi po niya sinasabi ako itatakbo, hindi po niya sinasabi masasamang tao yung nakipag-usap sa amin. Wala po din sinasabi. Ang sinasabi siguro po, bigyan niyo naman kami ng pagkakataong mapaliwanag. Kung sa tingin ko nakapagbayad, nakapagbayad na ako Yun po yun, di po ba? Ang kanyang paniniwala, pinagbayad na ako, nadidak na ako. Baka naman po double taxation. Alright. Attorney, 2.2 billion unless makapagpresenta siya ng certification from the IRS. Ano na pong status nun, Attorney? Well, yung mga bagay na yan, yung dokumento, kasi yan naman, bayaan nyo po talakayin ko yan, Sinasabi po kasi dyan na nakita ko na for the last few days na po, madali lang yan, magpakita lang kayo ng dokumento.
Bayaan niyo po akong magpaliwanag dito sa parting legal. Kasi po ito, yung pa pong simula, ang sabi ng ating kampiyon, hindi pa po kami ang mga abogado na yun, ay lahat po ng dokumentong yun ay napakita na sa ating bureau. Yung mga sabi niyang papeles niya sa IRS, at the same time, yung sulat ng top rank. Ako po, pagpatuloy ko lang po, ng top rank, na meron po itong mga attachments. Hindi lang po ito sulat. So, ang kanya pong ang kanyang paniwala ay nasa bit niyang dapat. Eh ngayon, ang ba't bakit sinasabi wala? O bakit sinasabi hindi original? Ito po is a matter of appreciation. Attorney, mukhang ilang rounds pa itong bakbakang Pacquiao at BIR, ha? Kasi talagang magkakaiba po yung panig na ibinibigay ng BIR at pati po ng kampo ni Congressman Pacquiao. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon. Salamat sa panahon niyo. Magandang umaga. Thank you very much and good morning, Attorney Tranquil Salvador, abogado ni Congressman Manny Pacquiao.